Isang Nathan tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload na videos dito sa aking channel. Tayo ay nasa ika-4 na markahan, unang linggo dito sa Filipino 3. At ang ating gagamiting module ay nagmula sa DepEd Region 4A Calabarzon, ang Pivot 4A Learners Material. Ngayong linggo, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pagbuo ng salitang cluster at salitang may diptongo. Ano nga ba ang cluster at ano naman ang diptongo? Ating alamin. Ang ating layunin ngayong araw na ito, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang mapagsasama-sama ang mga katinig, patinig upang makabuo ng salitang cluster at salitang may diptongo. Pero bago yan, balikan muna natin. Tukuyin ang sanhi at bunga sa bawat pangungusap. Para sa unang bilang, uhaw na uhaw si Jason kung kaya't uminom siya ng maraming tubig. Ano kaya sa tingin ninyo ang sanhi? Tama, uhaw na uhaw si Jason. Yan ang sanhi. At ang bunga naman, uminom siya ng maraming tubig. Sa ikalawang bilang, tahimik at madilim na ang bahay dahil tulog na ang lahat. Ano kaya ang sanhi at ano naman ang bunga sa pangungusap na ito? Tama, ang sanhi, tulog na ang lahat. At ang bunga, tahimik at madilim na ang bahay. Ikatlo, itinakbo sa ospital si Nelia dahil nahilo sa pagod. Ano kaya ang sanhi at bunga sa pangungusap na ito? Tama, dahil nahilo sa pagod, yan ang ating sanhi. At ang bunga, itinakbo sa ospital si Nelia. Ngayong natukoy mo na ang sanhi at bunga, dumako tayo sa ating bagong aralin. Suriin ang larawan. Tukuyin kung ano ang mga ito. Ano kaya ang nasa unang larawan? Tama, ito ay sombrero. Ikalawa, ito naman ay eroplano. Ikatlo, ito ay tinatawag na tren. Tren. Ikaapat, ito naman ay araw. Araw. Panglima, ito naman ay bahay. Ang sombrero, eroplano, tren, araw at bahay ay may kinalaman sa ating aralin ngayong araw na ito. Ang cluster o kambal katinig ay salitang may magkasunod na katinig sa iisang pantig. Ang diptongo ay tumutukoy sa pinagsamang tunog ng isang patinig na A, E, I, O at U at malapatinig na W at Y sa isang pantig. Mga halimbawa ng salitang cluster: blusa, braso, gripo. Sobre, eskwela, preno. Drama,
globo, NARS. Track, klase, card. Ito naman ang halimbawa ng mga salitang may diptongo. Bahay, okay, apoy, sigaw, sisiw. Tulay, ray, kahoy, tunaw, aliw. Tunay, daloy, galaw, giliw. Kung mapapansin ninyo, ito ay nagtatapos sa I, A, oy, aw, at iw. Samantala ang cluster ay dalawang kambal katinig sa isang pantig. Halimbawa, TR sa salitang tren, PL sa salitang plorera. Ngayong natukoy na natin ang cluster at diptongo, sa lungguhitan ang salitang may cluster o diptongo sa bawat pangungusap. Isulat ang letrang K kung ito ay may cluster at letrang D naman kung may diptongo. Halimbawa, maganda ang suot niyang blusa. Ito ay cluster dahil sa salitang blusa. Ang B at L ay ang ating kambal katinig. Handa na ba kayo mga bata? Para sa unang bilang, ang papel ay nasa ibabaw ng mesa. Ito ba ay diptongo o cluster? Ito ay diptongo dahil sa salitang ibabaw. Ikalawa, maayos na nakalagay sa plato ang pagkain. Ito din ay diptongo dahil sa salitang nakalagay. Sa ikatlo, maganda ang mga bulaklak sa florera. Ito ay cluster dahil sa PL o kambal katinig sa isang salita. Ikaapat, mamahalin ang hikaw na suot ni inay. Ito ay diptongo dahil sa salitang hikaw. Ikalima, nagpreno ang kotse nang may biglang may tumawid sa daan. Ito ay cluster dahil sa kambal katinig sa salitang nagpreno na P at R. Ngayon, basahin natin ang maikling kwento. Ang pamagat ay Ang Talon ng Daranak ni Dr. Maria Leilani E. Bernabe. Ang Talon ng Daranak o Daranak Falls ay isang tanyag na lugar na dinarayo ng mga turista lalo na sa panahon ng tag-init. Karamihan sa mga dumarayo rito ay galing sa iba't ibang bahagi ng Maynila at mga karatig bayan. Madali lamang marating ang Talon ng Daranak. Simula sa bayan ng Tanay hanggang Talon, tinatayang 20 minuto lamang ang oras na iyong gugugulin upang marating ito. Maaaring sumakay ng tricycle o jeep papunta roon. Ang Daranak Falls ay itunuturing na isa sa pinakamagandang likas na yaman ng lalawigan ng Rizal na pinangangalagaan ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Tanay. Malamig at malinis ang tubig nito. Makikita mo ang luntian at nagtataasang punong kahoy sa paligid. Madalas dito nagpipiknik ang mga kamag-anak. Upang mapanatili ang kalinisan ng lugar, ay mahigpit na ipinatutupad ang wastong pagtatapon ng mga basura sa tamang lugar. May katapat na parusa ang mahuhuling lalabag sa alituntuning ito. Nagustuhan niyo ba ang ating maikling kwento? Kung oo, masasagutan niyo ang ating susunod na pagsasanay. Pumili ng 2 salitang cluster
at diptongo sa binasang sanaysay o maikling kwento na ang talon ng daranak. Gamitin ito sa sariling pangungusap. Ang una dyan na cluster ay tricycle. Ang ating pangungusap ay sumakay ako sa tricycle papuntang paaralan kanina. Ang sunod ay jeep. Ang ating magiging pangungusap, mabilis magmaneho ang driver ng jeep. Ano naman kaya ang diptongo na makikita o mababasa natin sa ating binasang maikling kwento? Una ay tanay. Tanay dahil sa A at Y. Ang ating pangungusap, matatagpuan ang Daranak Falls sa bayan ng Tanay. Isa pang salita ay punong kahoy. At ang ating pangungusap, maraming punong kahoy sa paligid ng Daranak Falls. Parehas din ba ang sagot ninyo mga bata? Ang husay! Kaya naman, tanggapin ninyo ang very good star na ito. Tanda ito ng inyong pagiging matalino, mahusay at pagiging aktibo sa ating talakayan ngayong araw. Para naman sa karagdagang gawain sa pagkatuto bilang 3, sumulat ng talata na may 3 pangungusap tungkol sa magandang lugar na iyong napuntahan. Gumamit ng salitang may cluster at diptongo. Bilugan ang mga salitang may cluster at guhitan ang salitang may diptongo. Laging tatandaan mga bata, batay sa ating napag-aralan, ang cluster ay salitang may magkasunod na katinig sa iisang pantig. Ang diptongo naman ay pinagsamang tunog ng isang patinig at malapatinig na W at Y sa isang pantig. Maraming salamat mga bata! Dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-follow ang aking Facebook page na Teacher Nathan. Hanggang sa muli, paalam!